buksan ang ating mga Bible. Colossians chapter number 1. Colossians chapter number 1. Let's begin reading from verse number 3 down to verse number 11. Meron po akong magandang tatalakayin po sa inyo ngayong umaga. Kaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, the title of this message is Walk Worthy. Now the Bible says, verse number 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Jesus Christ, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before the word of the truth of the gospel, which is common to you as it is all in the world, and bringeth forth fruit, as that it also in you, since the day we heard of it, and knew the grace of God in truth. As ye have also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that ye walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which He hath made us to men to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Tayo sa daling manalangin. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, maraming salamat po sa mga po ito. Salamat sa pagkakataon na muli kami nagsama-sama sa pananampahan ngayong umaga. Thank you for the presence of your people, even for our first-time visitors. And thank you so much, dear Lord, sa mga awiting aming narinig. Salamat din sa natapos sa aming Sunday School. Once again, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral. Dalangin ko po pa ng Espiritu sa pamagitan po sa amin. This is not my word. This is your word, dear Lord. Kaya tulungan niyo po ako na may bahagi ko po, maibigay ang inyo po mga salita sa inyo po mga anak. So that, kung paano po ang mga Kristiyano noong kapanahunan doon po sa Colossae, ayan din po, dear Lord, ang pwedeng mangyari sa aming kapanahunan po ngayon. Salamat po sa kaligtasan, and thank you so much for the privilege where we can learn from your word this morning. Salamat po, Ama, ito pong lahat ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you so much. Good morning. Nakakaupunan po kayong lahat. Salamat po. Now, bibigyan ko muna yung background sa inyo para maintindihan nyo. Ganito po ang pag-aaral pagdating po sa salita ng Diyos. Ay mahalaga na naiintindihan natin yung context ng ating pong binasa. Now, we know that this is the letter of the Apostle Paul sa mga Kristiyano doon po sa Colossae. Kaya ang tawag po sa mga tao sa Colossae ay Colossians. At ang tawag sa kanila ay mga Colossians. At ang lugar po ay Colossae. At ang Colossae po sa panahon ng time ng pagkasulat ng Bible, ito po ay located in the Roman province of Asia, around 11 miles from Laodicea in the Lycus Valley. And ito po ay ina-establish ang gawain ito. This is established by Epaphras. Honestly po, hindi pa po na-visit ni Paul ito.
Pero because of Epaphras, sabi ng Bible dito, the minister of the Lord Jesus Christ, na ginamit ko doon sa Colossae. At presently, ang Colossae, kung titignan natin sa mapa, yung modern day, yung Colossae ko ngayon ay, ito po ay nasa Honas, nasa city of Honas, na part na po ito ngayon ng Turkey, kung sa panahon na po natin ngayon. So yung Colossae na ito ay nasa part na po ng city of Honas, nasa part na po ngayon ng Turkey in a modern day. Okay? Now, makita natin po, this is the letter of the Apostle Paul kay sa mga Kristiyano doon po sa Colossae. Na sabi po ng Bible dito, sa verse number 3 is, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have all the saints, that for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before the word of the truth of the gospel, which is come to you as in all the word bringeth forth fruit, as it doth also you since the day we heard it, and knew the grace of God in truth, as also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who for you a faithful minister of Christ. So narito po, si Paul ay nagsasalita, nagpapasalamat sa mga Kristiyano doon po sa Colossae sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. He reminded them about their hope in Jesus Christ. Amen? So, we need to understand that our hope is in Jesus Christ. Yan po lagi yung ating pag-asa sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, natutunan ng mga Kristiyano doon, ng mga mananampalataya doon, through the minister of the Lord Jesus Christ, na pangalan po ay si Epaphras, a faithful minister of Christ. At ang sabi ng verse number 8, who also declared unto us your love in the Spirit. And for this cause, sabi ni Paul, nung narinig ni Paul, yung mga mananampalataya, yung kanilang condition doon, sa kanilang lugar, sa kanilang church at Colossae, mga kapatid, ay narito po si Paul, sabi na, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and desire that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So you see here, brother, nandito po si Paul na narinig niya ang mga kalagayan ng mga Kristiyano doon sa Colossae, at nagpapasalamat siya sa Panginoon, at natutuon, sabi mo ng Bible, natutuon yung kanyang panalangin. The prayer of the Apostle Paul, and sabi niya, the desire that he might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So yun po yung napaganda sa mga mananampalataya na magkaroon ng tinatawag po na wisdom and spiritual understanding. Amen? So yun po yung pangyayari ng mga Kristiyano doon. And also, here is the Apostle Paul, sabi niya, that ye might walk worthy of the Lord. So that's the title of this message this morning. So that is the prayer of the Apostle Paul concerning those Christians that are in Colossae, that they might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Yan ang kailangan ng bawat Kristiyano, spiritual understanding. Alam niyo, when you have the spiritual understanding, naiintindihan mo yung mga spiritual na bagay, mga kapatid. So, napaganda na ikaw ngayon ay lalakad sa iyong Kristiyano, pamumuhay. Sabi ng Bible that you walk worthy of the Lord. Now, the word walk, many times ay pinapaliwanag ko sa inyo yung word na walk. Sabi ko nga sa inyo, it is not only the literal walk na lumalakad, but also, pag sinabi natin walk is to tread all around as a proof of ability. To tread all around as a proof of ability. By implication,
alam niyo po, pagka nagbabasa tayo ng isang word, mga kapatid, hindi lamang po yung meaning ang binabasa, but also the implications. So, pag sinabi the implications is yung nais ipakahulugan, yung nais ipabatid. Amen? So, by implication is to live. Yan ang ibig kong sabihin yan, to live. Mamuhay. Okay? To live. To walk not only, sabi ko, to live from day to day. The way we live from day to day. So that you might walk worthy of the Lord and to all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So yan po yung napagandang nangyari na sa bawat Kristiyano na lalakad tayo, na mamumuhay tayo na kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Mamuhay na kaaya-aya that you might walk worthy of the Lord. So kaaya-aya tayo sa Panginoon. So yan ang goal ng bawat Kristiyano. Now, paano po ngayon mamumuhay na kaaya-aya sa Panginoon? So bilang Kristiyano ay kailangan tayo mamuhay na kaaya-aya sa Panginoon. We need to walk worthy of the Lord and to all pleasing. So napaganda na tayo ay pleasing sa Panginoon. Pag-isip natin sa umaga, kung meron po tayong kaisipan na lalakad o mamuhay para sa Panginoon na mapiplease natin ang ating Panginoon. So that must be the goal of every believer. Amen? The goal is we need to walk worthy of the Lord. Yung lalakad tayo na pleasing tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, paano kung ngayon tayo lumakad na pleasing sa Panginoon? Now, may mga bagay na dinamit po si Paul dyan. Kaya ang ating iisa-isahin. Sa paano paraan po tayo dapat lumakad? Ulitin ko po. The word walk, it is not only a literal walk, but the way we live from day to day. Na maganda na pag-isip mo sa umaga bilang isang Kristiyano ay mayroong goal na ma-please mo ang Panginoon. Amen? Mayroon po tayong goal. We have something in our mind that we need to please the Lord. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. If you already accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and God put you in the local Bible believing Baptist church, you need to have something in your mind na nakalagay sa isipan mo that I need to walk worthy of the Lord. Lalakad ka to please the Lord. Mamuhay ka to please the Lord. Yan po yung napagandang goal ng bawat Kristiyano, and this is the goal of the Apostle Paul for the Colossian people na sila yung lalakad. At kapatid po sa panahon po natin ngayon, ako po bilang inyong pastor, that's always also my prayer for every one of us as a member of our church, as a part of our church, that we need to walk worthy of the Lord. Amen? We need to walk worthy of the Lord. Now, there are 4 things na binanggit si Paul dito, how to be walk worthy of the Lord. Number 1, binanggit po dyan ni Paul, sabi po ng Bible, being fruitful in every good work. Being fruitful in every good work. Now, ano po ang ibig sabihin? Pag narinig niyo po yung word na being fruitful in every good work, meaning we need to be productive in our Christian service. Amen? Pag sinabi natin productive in our, we need to be fruitful in our every good work. We need to be productive in our Christian service. Now, salamat sa Panginoon, we have the privilege to serve the Lord. Amen? God has given us the privilege to be a servant of the living God. Therefore, if you are a servant of the living God, we need to walk worthy of the Lord. Sa paano kong paraan, you need to be fruitful in every good work. Maging productive po tayo in our Christian service. Sa bawat araw-araw na binigay ng Panginoon, napaganda na naisip natin na maging productive po tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Now, tayo pong mga tao, as a human being, tinuruan po tayo ng ating mga magulang to be productive. Amen? Are you listening? Amen? Say amen if you were there. Amen? Alam ko kung malamig, pero mas maganda, nag-amen tayo. Amen? Alam nyo, tayo po, ayaw natin yung mga magulang, ayaw po natin, ayaw ng ating mga magulang. So, I hope na
tayo po, bago tayo naging magulang, meron tayong magulang. Tinuruan po tayo na maging produktibo sa buhay natin. Ayaw ng ating mga magulang na nag-waste tayo ng time. Although sa panahon po natin ngayon, a lot of people today is wasting time. Nagsasayang ng panahon. Napakahaba ng panonood ng reel. Noong unang panahon, ang issue nung nagkaroon ng television, kaya tawag ay television. Nung nagkaroon ng television, doon na-focus ang mga tao sa television. Pero, salamat sa Panginoon, naabot ko po yung wala pang television. Amen? Naabot ko yung, mayroong magandang bagay na wala pang television. At least, nakafocus ka sa dapat mong gawin. At tinuruan mo tayo na maging productive. Amen? But the problem today is, bibihira na ngayon na nagiging produktibo. Pero, as a member of our church, mga kapatid, dapat hindi natin sinasayang yung oras. Kaya we learn this schedule. Kaya po, naalala ko sinasabi natin ni Pastor sa amin, our boss is our schedule. Amen? Our boss is our schedule. Kaya nga pala nyo, nakakalungkot na maraming mga tao ngayon ay na maraming mga oras na sasayang. Kaya nga, tinuruan tayo ng ating mga magulang na maging produktibo sa lahat ng ginagawa po natin. Now, same also, in our Christian life, we need to be productive in our Christian service. Sinasabi ko sa mga choir members, you need to be productive. Pinasok mo ang pagiging choir member. Kinakailangan mag-improve ka sa pagkanta mo para sa Panginoon. Amen? Kaya nga mahalaga yung practice. Kinakailangan mag-improve tayo sa ginagawa. If you are soul winner, mag-improve tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. If you're a member of this church, you need to improve in your Christian life. Amen? You need to be productive in our Christian service. Maganda yung awitin. Kailan ba ibibigay ang ating buhay? Kung wala ng pagkakataon? Kailan ba maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? Kaya marami kong mga tao ay ma-appreciate lamang nila kung kailan mahina na yung buhay, kung kailan mahina na po sila. Kaya ako ngayon, number one, sabi ni Paul, paano kalalakan sa Panginoon? You need to be worthy. Number one, sabi naman, be fruitful in every good work. We need to be productive in our Christian service. By the way, thank God for the opportunity that God has given us to serve the living God. The mahalagang bagay, yung makapaglingkod tayo sa Panginoon. Please open your Bible to Ephesians chapter number 4. Tingnan natin sa Ephesians chapter number 4, chapter 5, sorry. Ephesians chapter number 5, and we can see here the encouragement, brethren, for us to keep on going sa biyaya ng ating Panginoon. Mahalaga na magpatuloy po tayo. In verse number 14, Ephesians chapter 5 and verse number 14. Here is the instruction of the Apostle Paul. Sabi ng Bible sa mga taga-Ephesus, wherefore, he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give the light. In verse number 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. The Bible says, verse 15, see then that you walk circumspectly. The word circumspect
testimony. Pag-graduate ko muna ng high school at yun yung panahon na ako po'y backslider. Meron kong lumapit sa akin, sabi niya, pwede kang mag-aral sa Bible school. Tinutukoy nila dito po sa Parla. Pwede kang mag-pastor, sabi nila sa akin. Sabi ko, magpapastor, backslider na ako. Hindi ka pa nag-a-attend. Saan ka makahanap na hindi ka nag-a-attend ng church, magpapastor? Paano mangyayari yun? So wala sa isipan ko, at sa time, pumunta ako ng Manila. Pero salamat po sa Panginoon, yun yung panahon na i-revive ako ng Panginoon. Amen? I-revive ako as far as spiritual matters concerned sapagkat once in my lifetime, 9 years old, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior at pumunta ako sa Sunday school. Kaya doon ko narinig yung mga kanta, read your Bible, pray every day, you grow, grow, grow. Doon ko narinig yung mga awitin, si Jesus ang daan sa kalangitan. Sa kalangitan, sa kalangitan, si Jesus ang daan sa kalangitan. Yun. Doon ko narinig yung mga awitin na mga awitin mga bata. Amen? At salamat sa Panginoon, dinala ko ng Panginoon sa Manila. Na-revive. At salamat sa Panginoon, nag-attend ako ng mga revival meeting under such time. Naintindihan ko ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, nanibabaw yung salita ng Diyos na aking narinig. And I surrendered my life for the ministry. I want to enroll in Bible school. At salamat sa Panginoon, 1999, I enrolled in Bible school. Kaya lang, hindi namin ako ngayong pang-araw, kaya nga puro pang gabi, kasi puro doctorates na lang, kasi kasagsagan yung construction sa Fort Bonifacio. Pero salamat! Back in those times, ang Bible school ay 3 years pa lang, hindi ko 4 years. 3 years lang po sa amin. CCE, Certificate in Christian Education. Ngayon lang po, 4 years na eh. At yung iba, BSIT pa, Bachelor of Science in Theology. Sabi ko, how I wish, gusto kong mag-enroll ng theology, pero hindi kaya ng schedule sapagkat sa morning ay mayroon kaming masteral's degree, construction. Yun yung aming masteral. Amen. Construction, tagapala, at kung saan-saan utusan, tagabili ng materyales, whatever na gagawin. At salamat sa Panginoon. Until such time, dinala ko ng Panginoon after ng Bible school. 2003, bago ko ikasal, pumunta kami sa mission field. Ang alam ko doon ako ilalagay ng Panginoon sa Tanay Rizal, na ilalabas ko yung mga sundalo. Kaya lang sa paglipas ng panahon, hindi na kami nagkasundo ng dating pastor kasi nag-pressure na po siya. Kasi muna yung tutunan ko sa Fort Bonifacio ng trabaho, go, go, go. Pero nagagalit sa pag-nag-preach ako all about soul winning, nag-preach ako all about growth, all about pamumuhay sa Panginoon, at nasasaktan siya. Siya na po yung unang naging kontra. Pero of course, ako yung may-ari ng lugar. Sabi ni Pastor, hindi yung kumakalaguyan kung mayroong kontra dyan. Sige, back to Baras. Uwi kami muna ng Fort Bonifacio ulit. Hanggang sa pumunta na naman ako ng Angono Rizal. Binangonan Rizal. Established naman kami ng Bible studies. Dinadala namin sa Fort Bonifacio yung sinusundo namin. Kaya ako yung area ng isa sa pinakamalayong area. Pero hanggang sa lumapit na naman ulit, until finally sabi ni Pastor, punta ka ng Tarlac. Sabi ko, ito na yung buhay ko. At salamat po sa mga parang kailan lang. Ngayong October, mag-17 years lang po tayo. Na makita natin dito, hindi mo alam yung kalooban ng Panginoon. Pero as you grow in your Christian life, makikita mo yung kalooban ng Panginoon. Sabi natin daw, we be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ano yung kalooban ng Panginoon? Kaya ang kalooban ng mga sa mga Christianers for order for us to grow sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Maintindihan mo, dahan-dahan yung gawain ng Panginoon.
our Christian service, huwag natin sasayangin yung ating panahon. Redeeming the time because the days are evil. No one knows. Hindi nila alam. Kailan mo yung buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, kahapon kausap ko yung mga kapatiran natin sa mga staff. And binabanggit ko po, isa sa mga worker ng church went to the Lord. Of course, hindi nakakilala, pero kami na mga staff, yung nandun po sa Ramos na kung tawagin namin ay si Brother Popoy. Ang kanyang totoong pangalan ay anyways, Carlos, Gabriel Carlos. Yung medyo wala na po doon kapatid natin doon. 58 yung magkakali. Pero alam niyo po, ang buhay nun, lasinggero, nag-aalaga ng manok ng kanyang kapatid. And he got saved. Nag-save nag-attend kay Pastor RJ until such time. Nag-stay sa Baguio, sa church sa Baguio. At hanggang sa dinala ni Pastor RJ sa Ramos, nag-stay siya sa Ramos, and nag-enjoy siya sa mga Panginoon. Mababa man yung kanyang pinag-aralan, nag-enroll ng Bible School. At kahit na medyo nahihirapan sa Bible School, tinapos na yung kanyang Bible School. Kahit na alam ng kapatid niya na siya mo special child. Hindi na ako nagkasawa, of course, alam kilala ng kapatid. Pero nakita nila yung pagbabago ng buhay niya. Isang dating lubon ko, pero binago ng Panginoon. At naging caretaker sa simbahan na sa ranch, nagawalis, nagagwardya-gwardya, pero na-enjoy niya ang maglingkod sa Panginoon. At kung sa na nagkasakit siya, nagkaroon na pala sa ng pneumonia, pero binuha ng kapatid, bumalik pa rin sa church. Gusto na pa rin bumalik at nakabalik pa. Trabaho na naman ulit. Masaya siya sa ginagawa niya. Masaya siya nakasama yung mga kapatiran. And after that, nung nagkasakit siya, yung pala meron po siyang gamot, hindi na iniinom. Nalaman na naman yung mga kasama niya, nakita yung kanyang gamit. And after that, may report, sabi ng kapatiran, dali kita sa ospital kasi hindi siya kumakain, mahina na siya kumain. And then, sabi ng kapatiran, sabi ni Balboy, hindi na sir, tawagan mo na yung kapatid ko. So, tinawagan mo yung kapatid, binigyan naman ng kapatid galing San Fernando. Wednesday po yata yung diniretso sa ospital. Malakas pa. Pero hindi din alam, pagdating ng Friday night, ginawa na siya ng Panginoon. Sino mag-aakala na kukunin na siya ng Panginoon? Nasamantala ng Friday, kasama pa namin after ng graduation ng balikaran. So kaya hindi yung kalakasan natin, bakit malakas po tayo, hindi lahat ng namamatay ay nadoon sa ospital na nag-iintay na lang kamatay, hindi gano'n. Malakas. Pero, no one knows, tayo na pala yung huling pagkakataon natin. Kaya nga po, that's the Bible, sabi ng Bible, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. That's why we have the opportunity, brethren, in order to work worthy for the Lord, sabi po ng Biblia, we will be fruitful in every good works. Amen? Napakaganda na sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Let's go on, number 2. Balik tayo sa book of Colossians. Not only that, we need to be fruitful in every good work or productive in our Christian service, but also, sabi mo ng Biblia, increasing in the knowledge of God. Increasing in the knowledge of God. Don't you know, that's the encouragement of the Apostle Paul that we need to increase in the knowledge of God. Alam niyo po sa panahon ngayon, ang mga tao nag-increase as far as the education of this world, baka kung di nag-increase sa kaalaman sa Panginoon. Maybe kasi mas namin increasing in the knowledge of God, we need to ever coming the Lord better. Yung makilala mo ng lubusan ng Panginoon. And that's also the prayer of the Apostle Paul. Kaya hindi na tayo basta naligtas. We need to increase in the knowledge of God.
Yung makilala mo ng lubusan ng Panginoon, makilala mo na ang Panginoon, siya yung ating Diyos, siya yung ating Panginoon, siya nagbigay ng ating buhay at marapat lamang na mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. At alam natin, pag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na yung buhay mo sa mundong ito, pansamantala lamang. Pag nakilala mo ng lubusan ng Panginoon, mamahalin mo ang Diyos, paglilingkuran mo ang Diyos, ibibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Na hindi naunawaan ng maraming mga tao, na sabihin ng maraming tao, sige, check ka na lang sa simbahan, check ka na lang. Ano ba nakain nila sa sabihin nila? Ano ba nakain mo dyan? Yan ay resulta ng pagkakilala mo sa Diyos. Kaya naman yan ang napaganda na mangyari sa buhay ng tao. Kaya sabi mo ng Bible, being fruitful in every good works and increasing in the knowledge of God. When you increase in the knowledge about the Lord Jesus Christ, kaya many times, sinabi ko sa isang mga preaching ko, Jesus is still the answer. Jesus is sufficient in all of our problems. Kaya nasalamat sa Panginoon, yung makilala mo ng lubusan ng Panginoon. By the way, kapag nakilala mo ng lubusan ng Panginoon, paglilingkuran mo ang Panginoon, sasabihin mo, marapat lamang na sambahin ng Panginoon at bigyan ng panahon ng Panginoon sapagkat siya ang nagbigay ng buhay natin. Ano ang bagay na meron po tayo? Wala tayong pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya masalamat na si Apostle Paul, sabi niya po doon sa mga Kristiyano doon sa Colossae, ay kinakailangan makilala ng mga tao ng lubusan ng Diyos. Kaya ang problema ng maraming tao, yung pagkakilala sa Diyos. Alam niyo bakit po tayo nangihinayang sa ibinibigay natin sa gawain ng Panginoon? Hindi ba rin talaga totoong nakikilala ang Panginoon? Kung mayroon ang mga tao ngayon na solido mga kapatid, yung kanilang suporta sa gawain ng Diyos, bakit? Alam nila, nakilala nila ng lubusan ng Panginoon. Just like the Apostle Paul, nagsabi mo ng Bible, for the people in His Christ, and the God is gain. That's the Apostle Paul. Ganyan nakilala ng lubusan ang Diyos ni Apostol Pablo. Kaya nga po, noong si Paul, nakita niyo po, balikan natin yung buhay. Let's go back to the life of the Apostle Paul. Isang kilalang tao, kilalang abogado, at ang trabaho niya ay usigin yung mga mananampalataya, mga soldado ng ating Panginoon, mga servant ng ating Panginoon. Yan ang trabaho ni Paul. Well, in fact, siya po ay may kinalaman sa pagkamatay ni Stephen. Si Stephen was stoned to death. At may kinalaman si Paul doon, si Saul, kung tawagin. Meron po siyang letter na nagagaling sa Rome na pag nakita niya yung mga Kristiyano, siya po ay legal na i-persecute yung mga Kristiyano. But one time, while he on his way to Damascus, kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Acts chapter number 9, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Paul, sino ka, Panginoon? Sabi niya, I am Jesus, whom thou persecutest. Ako ang Panginoong Jesucristo na iyong inuusig. At sabi niya, sabi ng Panginoon, it is hard for me to kick against the pricks. Isang kataga na sabi niya, mahirap ang sumipa sa matulis na bagay. Pag ikaw ay sumipa sa matulis na bagay, ikaw din ang masasaktan. Anong ibig sabihin? Mahirap ang lumaban sa Diyos. Sapagkat pag lumaban ka sa Diyos, wala kang pwedeng ilaban sa Diyos. Ikaw din ang masasaktan. Kaya ang na-realize ni Paul, sabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ang gusto niyo gawin ko sa inyo, sa Panginoon? At doon, ibinigay ni Paul ang kanyang buhay. Isinurrender namin ang buhay sa Panginoon. At siya nagpagalit sa Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya makikita natin the letter of the Apostle Paul, ang sabi na, I have fought, I have fight, I have finished my course, I have kept the faith. Why is that? It's because nakilala niya ng lubusan ng Panginoon. Nakilala niya na kaya isupply ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nakilala ni Paul na kaya isupply ng Panginoon ang lahat ng kanyang problema. At yan ang nasa pagsabihin sa inyo, lahat tayo mayroong problema, may kabigatan, pero pag kilala mo ng lubusan ng Pagkakilala
we're going to do something that would going to please the Lord. Kaya mga kapatid, ang magandang mangyari sa atin yung makilala mo ng lubusan ng Panginoon. Hindi ka manghihinayang sa oras na ibibigay mo sa Panginoon kung kilala mo ng lubusan ng Diyos. Hindi ka matatakot na isuko mo yung buhay mo sa Panginoon kung kilala mo ng lubusan ng Panginoon. Kaya sabi mo ng Bible, sabi ni Paul dito, being fruit on every good work and increasing in the knowledge of God. We need to understand, Christian, habang ang mundo ay pataas ng pataas ang kalidad ng pag-aaral, dapat ganoon din sana tayo bilang isang Kristiyano, lalo mong nakikilala ng lubusan ng Panginoon. Yan o, ang kailangan natin, pagkakilala sa Diyos. At kung lubusan mong kilala ang Panginoon, paglilingkuran mo ang Panginoon, hindi mo paghihinayangan ang lahat ng mga bagay na kinagkakaloob mo sa Panginoon. Kaya alam niyo, sinasabi ko po sa aking mga anak, ito na yung buhay natin. Maglingkod tayo sa Panginoon hanggang kamatayan, ito na yung buhay natin. Naniniwala po ako, bubuhayin tayo ng Panginoon. Ipagkakaloob ng pangangailangan natin. Of course, there are challenges. Well, in fact, kahit naman wala, ito po literal na buhay. Kahit wala ka sa simbahan, kahit wala ka sa Panginoon, may problema ka din. Pero ang ganda ka may problema kapag nasa Panginoon ka. Alam mo, na hindi masayang yung buhay mo. Kaya kayong mga kabataan, maaaring hindi nyo naiintindihan yung buhay ninyo. O ilan ngayon ang mga kabataan nagsisisi sila sa kasalanan ginawa nila. Bakit? Tumalikod sila sa Panginoon. Na sana sa kanilang edad, na nag-i-enjoy sila na magpagamit sa Panginoon, na wala ng kanilang kasiyahan, ninakaw na ng Diablo. Alam niyo po bakit? Hindi nila kilala ng lubusan ng Panginoon. Alam niyo, pag kilala mo ng lubusan ng Panginoon, hindi ka manghihinayang sa may pinagkakaloob mo, just like the Apostle Paul. Well, in fact, napaganda na kanyang example sa buhay, sabi na, I have fought a good fight, I have finished my course. Kaya ang panalangin ni Paul na makilala ng lubusan ang Panginoon. Yan ang isang Kristiyano lumalakad sa biyaya ng Diyos. Nakaaya-aya sa Panginoon, nakikilala mo ng lubusan ng Panginoon. Number 3, not only that, increasing in the knowledge of God, but also strengthened in all mind. Ano pong ibig sabihin ng strengthened in all mind, mga kapatid? Pag nung sinabi ni Paul na strengthened in all mind, he has something in his mind, mga kapatid, na sila po ay maging spiritually stronger and stronger. Yan ang ibig sabihin yan. Pag sinabi natin strengthened in all mind, that means spiritually stronger and stronger. Lalo tayong lumalakas spiritual, nagiging matibay tayo spiritual. Sapagkat, mga kapatid, sa buhay natin, hindi tayo exempted sa problema. Lahat tayo nakakaranas ng problema. Lahat tayo nakakaranas ng kabigatan. Pero pag matibay ka sa pananampalataya mo, hindi ka basta-basta magiging mahal. Alam niyo po, listen to this, bakit po nakarating sa atin ang pananampalataya? Sapagkat may mga Kristiyano, na naging matibay sa kanilang pananampalataya. May mga Kristiyano, bago po, by the way, ito, pag-aralan niyo po ang kasaysayan ng mga Baptist. At sana, bago po tayo ngayon, naging Baptist mga kapatid, bago nakarating ang pananampalatayang Baptist. Marami, kaya na ang tawag po sa history ng Baptist ay tinatawag na trail of blood. Bakit po trail of blood? Sa Tagalog, landas ng dugo. You can trace the blood of those martyrs na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Kaya kung kayo po ay Baptist, hindi magkaano kilala ang pagiging Baptist. Study the history of the Baptist. Nasabi nga po ng Biblia, isang pari ang nagsabi, were it not that the Baptist has religiously and tormented and cut off in the night during the past 100 years,
They would swarm greater in number than all of the reformers. Sa kardinal, si Cardinal Bucius, ang sabi niya, were it not that the Baptist has grievously tormented and cut off in the night during the past 1200 years, sila'y dumaan sa matinding pagpapahirap. At kung hindi sila pinagpapatay, mas madami pa ang mga Baptist kaysa sa mga reformador. Ibig sabihin ng mga Baptist ay dumaan sa matinding persecution, bakit natili sila sa kanilang pananampalataya. Alam niyo, bilang isang Kristiyano, hindi tayo accepted sa problema, pero kinakailangan maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Dahil sasabihin mo lamang na matibay ka sa pananampalataya mo pag dumaan ka sa maraming mga pagsubok. Sometimes makikita lamang natin sa bawat Kristiyano, makikita natin na naninindigan by the grace of God. Nakita natin mga pinagdaanan nila. Maging po, kayo po mga members, marami, may mga ilan, pinersecute kayo ng inyong mga kamag-anakan. Ano ba yan? Dahil nadalaman sa simbahan. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, dyan na kayo tumira. Ay, nung doon na tumira sa simbahan, nagsubot na ng buhay sa Panginoon. Ano bang iniisip mo? Bakit na dyan na sa simbahan? Hindi mo talaga maintindihan, ano? Badalanin mo, it's worth na paglingkuran ng ating Panginoon. It's worth na paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya nga po, lahat tayo meron kanya-kanyang kalagayan sa buhay, kaya ako'y nagpapasalamat sa pribilegyo na makapaglingkod sa Panginoon. At ang mga tao na nakakaglingkod sa Panginoon, yung naiintindihan na hindi kanilang ginagawa. Kaya dito po sa atin, sinasabi ko, lahat ng mga member natin, walang pinilit dito. At gusto ko na unawaan ninyo at higit sa lahat, yung pagkilos ng Panginoon. Although maraming mga grupo ng pananampalataya, yung iba nga nakakulungkot, sumusunod sila sa pananampalataya sa relihiyon, sa relihiyon na kanilang kinaaniban, na tao lang yung kanilang sinusunod. At dedicated sila doon. Nalasok sila sa mga bagay na gawin. Pero sabi ko, dito sa akin, ayaw ko na maging blind followers. Gusto ko lahat ng ginagawa natin na intindihan natin. At ito ay walang pinipilit. Lahat, at gusto ko maintindihan nyo at yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ninyo. Walang pinilit na maging choir member, walang pinilit na maging usher, walang pinilit na pumunta sa mission field. But, naiintindihan natin lahat ang ginagawa natin. Ako sinasabi ko po, kung hindi na gagamitin ng Panginoon, gusto ko kunin na ng Panginoon. Pero hanggang pwede pa akong gamitin ng Panginoon, ako'y maglilingkod sa abot ng aking mga kaya. Sabi naman, strengthen all mind, meaning to say, spiritually stronger and stronger. Marami mga pagsubok tayong pwedeng madaanan. Siguro po kung mga hamon na ng buhay, magkwentuhan tayo, lahat tayo, marami na mga dinaan ang hamon sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon na tayo